Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-maintenance ng prehab body. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron tayong customer dito na bumalik magpapa-maintenance ng prehab niya. So bumalik to after 8 months. So ang ginawa ko dito dati, chain lube technique lang. So tignan natin kung gaano nakadumi na to after 8 months. Yan lang yung dumi niya. O diba? Sabi sa inyo okay lang yung langis, yung chain lube. So sa 8 months na chain lube, wala akong nakikitang wear dito sa drive ring. Yung kulay itim na yan, yan yung metal shaving, hindi yan alikabok na galing sa labas. At sa 8 months, hindi naman siya natuyo. Ayan o. Kita niyo yan, shiny. Pwede bang tanggalin yung cogs o pwedeng hindi na? So, tatanggalin natin yung retainer. Wait lang. Okay. So, kahit hindi ko na ibabad sa mga chemical, okay na kasi punas lang kailangan niya. Yan yung kinaganda ng langis sa mga hubs natin. Etong customer na to, Food Panda So, araw-araw niya ginagamit to, batak na batak. So, sa 8 months, ang nakita ko lang na parang damage sa kanya, yung spring. So, may isang bumigay na spring. So, yan, okay lang yan. Natural wear lang talaga yan. Nangyayari talaga yan. Alright, so tanggalin natin yung mga poles. Tingnan guys, kapag langis lang yung ginamit, ang kinis ng poles, hindi rin siya kinakalawang. Kahit after 8 months na, ang linis pa rin. Punas-punas lang, hindi na kailangan ng heavy cleaning o deep cleaning, hindi na. Pero kung gusto niyo pa rin i-deep cleaning, nasa sa inyo na yun. Kung gusto niyo hugasan ng tubig sabon o lagyan siya ng degreaser, depende na yun sa inyo kung gusto niyo. Sa mechanism kasi ng pole system guys, kailangan yan talaga light grease or light oil lang. Hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng makapal na langis. Kasi mahihirapan din gumalaw yung poles. Kailangan yung poles gumagalaw siya ng freely. Kasi kung pigil siya, hindi maganda yung kapit niya. Balik na natin yung mga spring sa poles. Lagyan natin siya ng bagong spring dahil nasira yung isa niyang spring. Okay. So, tapos, balik natin itong mga poles. Tapos, kuha tayo ng chain lube. Ganito mo lang siya lalagyan. So, dito sa poles, tapos dito sa spring. Poles, tapos spring. Yan. Poles, spring. Medyo napadami. Medyo pangit tong nito nozzle Hindi nakokontrol Mas maganda yung nozzle ng sa Wolf. Okay. Yan. Tapos, dito sa hub, ganun din. Pupunasan lang din natin. Tapos, tanggalin natin itong spacer para mapunasan at makakuha yung dumi sa ilalim niya. Yan, Hindi dumidikit yung dumi dun sa alloy, dun sa aluminum. Tapos, sa drive ring, punas lang. Di ba? Ang puti. 8 months na chain lube lang guys. Ganyan. Ang linis. Ngayon, lagyan na natin siya ng chain lube. Pero dito guys, konti lang. Hindi mo pupunuin. Okay, yan. Ganyan yung kadami. Tapos iikot mo lang para kumalat yung oil sa ngipin ng drive ring. Okay, or pwede mong gamitan na lang ng kamay para mas mabilis. Tapos ganun din dito sa axle niya. Lagyan din natin ng konting chain lube. Yan, pahid-pahid lang. Balik natin tong spacer. At itong pre-hub.
Okay. So, yun na guys. Tapos na tayo. Yun lang. Di ba? Ang dali. Kahit sobrang newbie ka, wala kang alam sa mga maintenance, magagawa mo to. So, ang recommended ko talaga dito, every month or twice a month kayo magbubukas ng free hub. So, dito kasi 8 months siya bumalik. Hindi, para sa akin, hindi siya ideal. Kasi maano na yung, ano eh, nakita nyo naman na medyo manipis na rin yung oil. Okay, so kung sakaling wala kang chain lube at grasa lang meron ka, or kung hindi ka naniniwala sa pinagagawa ko na chain lube, so ang recommended kong grasa dito sa mga pulse system, itong lightweight na malabnaw na grasa. Iba yung timpla ng high temp eh, masyado siyang makapal para sa pulse. Kasi itong pulse natin kailangan nito gumagalaw ng mabilis. Ngayon, kung sakaling ito lang meron ka, ganito lang kadami ang ilalagay mo. Kuha ka ng stick, maglagay ka ng konti, yan, at ipapahid mo dito sa lalagyanan ng pulse. Yan. Saka dito sa lagayan ng spring. Yan. Okay. Balik natin yung spring. Balik natin yung pulse. Yun. Tapos, testing mo. Kung gumagalaw siya ng mabilis at freely naman siyang gumagalaw, walang resistance, edi okay. Ngayon, kung ganito naman, yung mga maninipis na grasa, actually, ganun din. Konti lang din ilalagay mo. Hindi talaga pwedeng madami yung grasa dito sa pulse. Ayan, okay na yan. Ganyan lang kadami. Oh. Tapos, testing. Medyo mabilis din yung galaw niya. Okay naman, freely naman gumagalaw. Pagdating sa drive ring, huwag mong lalagyan yung drive ring. Ayan, tapos ganyan lang kakonti, pahid mo sa kamay mo, tapos ipahid mo lang dito sa ngipin ng poles. Hindi, dagdagan pa natin konti, masyado namang konti. Ayan. Kalat mo lang sa daliri at pahid mo sa kanya. Ayan. Parang pinunasan mo lang siya ng high temp grease. Okay. Ayan, okay na yan. Pati dito sa gilid para magkaroon siya ng waterproofing. Okay. Yun lang. Okay na yan guys. Ito, wag nyo na ito, pabayaan nyo na. Wag nyo nang lagyan to ng high temp. Kasi nililipat naman yung high temp na pinunas natin dito eh. Pag nag-e-engage na sila. Then, pwede mo nang ibalik yung prehab mo. Okay na yan. Bakit Kuya Pat? Bakit ba kailangan natin konti lang yung grasa sa prehab? Kasi itong drive ring, naturally talaga yan, nakakayod. Natural wear and tear niya yun eh. Nagpro-produce siya ng metal shaving. Yung metal shaving, yun yung mga kulay itim na dumi nito. Hindi yung dumi na galing sa labas. So, yung metal shaving na yun, dahil malagkit ang grasa, hahalo lang yun dun sa grasa. Tapos, since madami yung linagay mo, kasi nga, ang iniisip mo, pampadulas siya. So, yung grasa, magiging grinding paste na. Pag naging grinding paste na, itong drive ring, mas lalong mapapabilis yung wear and tear niya. So, in short, para kang naglagay ng buhangin dito sa drive ring. Napakadali na lang mag-maintenance ng prehab. Kaya nga mga Chinese hubs natin easy to maintain na. Hindi ka nagagamit ng mga tools or special tools para mabaklas siya. Lahat ngayon, dihatak na. Magagawa mo na yan kahit sa bahay ka lang, kahit wala kang kaalam-alam sa pagmemekaniko ng bike, magagawa mo yan. Tapos, yung binili mo pang grease, ilang taon mo pa bago maubos. Kasi konti lang talaga kailangan mo eh. Pero itong mga high temp, maganda naman to sa mga bearing. Kaya siya tinawag na high temp grease dahil mataas yung resistance niya sa init bago siya matunaw. So kahit ibilad mo sa arawan yung bisikleta mo, hindi natutunaw to. Okay, so pambansang tanong, kailan ba dapat mini-maintenance yung prehab? Ako guys, ideally per month o twice a month. Lalo na kung ginagamit mo yung bisikleta mo pang bike to work or pang delivery o kung nagpo-food panda ka o Grab. Kung ginagamit mo to pang cargo or ginagamit mo to pang long ride. Huwag nyo nang hintayin yung 1 taon. Huwag nyo nang hintayin yung
2 taon o ilang buwan bago nyo buksan 'to. Hindi naman 'yan motor. Ang bisikleta natin, bisikleta lang 'yan, simple machinery. Kaya talagang kailangan mo siyang i-check from time to time. Hindi yung hihintayin mo pa talaga ng sobrang tagal bago mo i-check. Once or twice a month, sipagin nyo naman mag-maintenance o mag-check ng free hub o ng hub para sa mga bearings. Iniingatan mo ng sobra yung bike mo kasi yun nga lang yung ginagamit mong pamasok, di ba? Para makatipid ka. Eh kung sisirain mo lang dahil hindi ka nagme-maintenance, paano ka nakatipid nun? Oil technique, mas madali. Punas lang, okay na. Tapos re-apply ng oil. Or kung hindi ka naniniwala dun sa oil, konting pahid lang ng grasa, okay na. So kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.